Hello guys, ito na po pala yung kinuha namin kanina guys doon sa San Carlos. Ito po ang kalan na pangkahoy, high efficient wood fuel stove, Project Buhay. Yan. Ito po ay kalan guys at para magamit natin. Okay, buksan ko muna guys ha. Ayan po siya guys. Tingnan natin yung naman niya. Ayan po. Ayan po ang ating kalan. Ang ganda niya guys. Sobra. At tingnan natin yung aura niya. Buksan natin tong carton or ilabas natin siya sa carton. Ayan, ito po yung aura niya guys. Ito po yung sa looban. Ayan. Ang gamitin lang dito guys ay kahoy lamang at hindi din ito pwedeng punasan ng basa. Ang gagamitin lang ng panggatong dito ay kahoy lamang at ang isisindi mo naman ay yung papel lang. Hindi pwede sa plastic, hindi pwede sa mga ano-ano man dyan, gaas, hindi pwede guys. Yan, basahin ko na lang guys, no? Project Buhay kalan na pangkahoy. Bakit importante gamitin ang kalan na ito? Para sa kalusugan, kunting usok ang malalanghap sa pagluto. Para sa kapaligiran, kunting usok lang ang lumalabas sa kalan, kunting kahoy lang ang gamit sa pagluto. Mas mabilis na pagluto, makakatipid ng oras at pera, matibay at magagamit ng 7 taon o higit pa kapag ginagamit ng maayos. Alright, ito po yung proseso. Paano gamitin ang kalan? Paano gamitin ang kalan? Ikabit na maayos ang patungan ng kahoy sa kalan. Tapos simulan ang apoy sa loob ng kalan gamit lamang ang ilang maliliit na piraso na kahoy. Kapag may apoy na 2 o 3 pirasong kahoy lang ang kailangan idagdag para makapagluto. O, diba guys? Paano alagaan ang kalan? Itapon ang abo na galing sa loob ng kalan pagkatapos itong gamitin. Gumamit lamang ng tuyong tela sa paglinis ng kalan. Ayan. Huwag magbuhos ng tubig sa loob ng kalan para patayin ang apoy. O, diba? Ganun lang kasimple guys sa paggamit ng kalan na ito. Tandaan, ang kalan na ito ay libre at hindi binibenta. Alright. Ayan. Ito yung pinamigay nila sa amin kanina guys, yung pinuntahan namin doon sa San Carlos. Yan, yun po siya, may hawakan din siya guys, as in mabigat siya at saka durable. Yan, maraming salamat SD Projects. Ayan, maraming salamat kalan sa nagbigay ng kalan. Maraming salamat. Hi guys, hello everyone. Ito nga po pala yung kalan guys na binigay sa amin kahapon. Ito yung super kalan na mabuhay kalan. Ayan. Subukan natin to guys gamit itong mga kahoy. Ito lang talaga ang pwedeng gamitin para dito sa kalan na ito guys. Itong mga kahoy na ito. At yan. At bawal ang mga plastic o gas o mga goma, yung mga ganyan. Bawal siya dito. Kailangan pagka nagsindi ka nito, gagamitan mo lang siya ng papel or either mga lukay or bunot, yung mga ganon. Yan guys. At tara guys, samahan nyo ako sa aking paggamit nitong buhay kalan na binigay sa amin. Thank you nga po pala sa nagbigay nito. Maraming salamat. So let's try guys. Subukan natin yung paggamit ng kalan. Gamit lamang ng kahoy. Subukan natin to guys. Ito.
Dalawa, pero ni anak, tapos sisi gabi, mabalik. Ayan guys, umapoy na siya guys. At nilagay ko na rin yung kawali. Ang ganda ng kala namin. Super. At saka tipid na tipid sa kahoy kasi maliliit lang na kahoy ang nilalagay mo. Gaya ng ganito guys. Oh. Yung mga ganito lang guys. Yan. Maliit lang oh. Yan. Maliit na kahoy lang. Lalagay mo. Yan. Yan po ang ating kawali guys. Kasi magpiprito tayo ng leeg na manok. Ang ganda talaga siya gamitin kasi tipid siya sa paggamit ng kahoy kasi paunti-unti lang yung kahoy niya at maliit na kahoy ang gagamitin para sa pagluto nito, di ba? At hindi ka na kailangang gamit ng gas at di mo siya kailangan gamitan ng plastic para umapoy. Ayan na. Ayos na guys, umapoy na siya at ready na ako sa pagluto ng aking manok. Thank you so much. Buhay ka lang.